Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw bilang mambabata si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sabay sa deadline ng Kamara ngayong araw para umuwi siya ng Pilipinas. Dahil anya yan sa banta sa kanyang buhay at pamilya. Pero tuloy ang reklamo laban kay Ko sa Kamara kahit pa nag-resign na. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para matukoy kung nasaan si Ko. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky Emil, nagbitiw na nga bilang kongresista itong si Congressman Zaldico pero ayaw na rin sa ilan sa kanyang mga kasamahan dito. Hindi man siya humarap sa Ethics Committee ay hindi pa rin niya basta-basta maiiwasan ang mga kaso laban sa kanya. Ngayong araw ang deadline na ibinigay ng Kamara para magbalik bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa gitna ng investigasyon kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Pero sa halip na magpakita sa Kamara si Ko, isinumite kaninang hapon ang kanyang resignation letter bilang miyembro ng Kamara. Naka-address ito kay Speaker Faustino D. III at sa Committee on Ethics and Privileges. Sabi ni Ko, effective immediately ang kanyang irrevocable resignation dahil sa anya ay mga banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Binanggit din niya ang umunay pagkakait umano ng due process sa kanya. Ang Ako Bicol Party List daw ang pipili ng kanyang magiging kapalit. Ayon kay Ko, ipatatanggal na rin daw niya ang kanyang gamit sa kanyang opisina sa Batasang Pambansa. Matatandaang noong Hulyo pa naka-medical leave si Ko sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control projects. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na nagbalangka sa 2025 national budget na nabahira ng issue ng budget insertions. Nagtungo ng Amerika si Ko para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa pinakahuling impormasyon ay wala na sa Amerika si Ko na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Sa kanyang sulat, sinagot din ni Ko ang ethics complaint na isinampa laban sa kanya ni Representative Toby Tiangco. Anya, walang basihan ng akusasyon ni Tiangco na siya ang mastermind at nagpahintulot ng last-minute insertion at realignment sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Lahat daw ng items sa 2025 GAA at bicameral report ay inaprubahan sa plenary sessions at sumunod sa proseso ng Kongreso. Improbable o malabo daw kung hindi man imposible na siya lang mag-isa ang naglagay ng mga naturang insertion nang walang approval ng Senado at Kamara. Kalaunan, pinirmahan daw ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangangahulugan umanong nasuri ito ng mabuti ng Pangulo. Mainam daw na hintayin na lang ng Ethics Committee ang desisyon ng Supreme Court at Ombudsman sa mga kaso kaugnay nito. Iginiit ni Ko na bumiyahe siya dahil sa dahilang medikal at wala naman daw requirement na magsabit siya ng medical certificate. Hindi rin daw totoo ang paratang ni Tiangco na dinidisplay nila ng kanyang pamilya ang kanilang maggarbong pamumuhay. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. na dati niyang pag-aari. Sasagutin daw niya ang mga wala o manong basehang akusasyon sa tamang panahon at forum. Sagot naman ni Tiangco sa pagre-resign ni Ko, hindi pa rin ito makaliligtas sa mga kaso. Pag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Wala pang pahayag sa ngayon si Speaker Faustino D. Bagong mag-resign si Ko, sinabi ng Ethics Committee ngayong araw na magsasagawa sila ng hearing kaugnay sa reklamo ni Ko. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang susunod na hakbang ng komite. Kinakailangan niya umuwi at harapin ito. Mahalaga yung kanyang sasabihin para ipaliwanag ano ba talaga ang nangyari at sino ba dapat ang managot at bigyan ng parusa. Ayon na rin kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tuloy pa rin ang mga kaso laban kay Ko. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para kumalat ng karagdagang impormasyon ukol sa aktibidad at lokasyon ni Ko. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home.
Emil, nag-press conference ngayong hapon si Speaker Faustino D. at si Ethics Committee Chairman JC Abalos at abangan niyo po ang detalye niyan maya-maya lamang. At samantala sinabi naman po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na intay nila yung sulat mula sa Kamara para maitalaga yung susunod na Ako Bicol nominee na papalit kay Ko. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Aminado ang House Ethics Committee na nawalan na sila ng jurisdiksyon sa pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Pinuna naman ng House Speaker ang di pagpapadala ng medical certificate ni Ko, gayong medical ang dahilan ng kanyang leave. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Vicky, tinanggap na raw ni House Speaker Faustino D. III ang biglaang pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Ikinagulat daw ng pamunuan ng Kamara ang timing ng immediate and irrevocable resignation ni Ko sa mismong araw ng deadline na ibinigay nila sa kanya para humarap sa mababang kapulungan ng Kongreso at harapin ang mga alegasyon ng anomalyang ipinupukol sa kanya. Dahil sa pagbibitiw, sabi ni House Ethics Committee Chairman JC Abalos, wala na raw kapangyarihan ang komite na ipagpatuloy ang investigasyon laban sa kanya. Ang DOJ o ang Independent Commission on Infrastructure o ICI na lamang ang maaaring kumilos ukol sa mga reklamo laban sa kanya. Ayon kay Speaker D, bagamat tinanggap na niya ang resignation ni Ko, pag-uusapan pa raw ng Kamara kung ano ang magiging susunod na hakbang o proseso at kung idaraan pa ito sa manifestation ng plenaryo. Pinuna rin ni D na wala man lang ipinadalang medical certificate si Ko, gayong medical ang dahilan ng kanyang leave. Wala pa raw silang impormasyon kung nasa Pilipinas na si Ko, pero base sa records ng immigration, hindi pa ito nakikitang pumasok sa bansa. Narito po ang pahayag ni House Speaker D. Kaya ang tingin namin dito ay bahala na ang Department of Justice at ganun din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Zaldi Co. Vicky, sinabi naman ng Kamara na sa ngayon ang prioridad nila ay maipasa ang pambansang budget para sa 2026. Katunayan hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa rin ang plenary hearing para sa budget ng Department of Agriculture at nakatakda pang sumalang ang Department of Health at DPWH. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.